Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW na kung saan man kayo lupalop ng Pilipinas naroroon ngayon. So, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Humarap na po sa Quad Committee. Sa mga bata po ni Tambi, humarap na po yung inaakusang warden na sinasabing tinawagan daw ni Pangulong Duterte para daw ipatsugi, ipatumba, ipataob yung mga tatlong Chinese drug lord. So, tingnan natin kung ano po yung mga, panoorin po natin kung ano yung mga isiniwalat niya, ano yung mga nakuhang impormasyon sa kanya, at kung may katotohanan ba yung mga pinaratang dito sa sinasabing warden na tinawagan daw ni Pangulong Duterte. So, yan yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to. Himayin natin kung nakapuntos ba rito yung itong mga bataan po ni Speaker Romualdez sa ginawa nilang hearing, kung nakapuntos ba sila laban sa mga Duterte. So, panoorin po natin ito. Harap sa pagdinig sa Kamara ang nooy warden ng Davao Prison and Penal Farm kung saan pinatay ang tatlong Chinese drug lords noong 2016. Itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagpatay. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Na-cite in contempt ang nooy warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla nang humarap sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Umiwas kasi siya sa pagsagot sa mga tanong ng kongresista. Isinangkot siya ng 2 persons deprived of liberty o PDL na tumestigo noong nakaraang linggo at umaming pumatay ng 3 Chinese drug lords na nakakulong noong 2016. Ayon sa PDL na si Leopoldo Tan, matapos iutos ni Padilla na itapon ang mga patalim na ginamit nila sa pagpatay, narinig daw niya ang boses umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap si Padilla at pinupuri siya sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Pero itinanggi ito ni Padilla. Pinapasinungalingan ko po ang lahat. Wala pong nangyaring tawag sa akin mula sa presidente nung panahong yon. At saka po yung... Ito logic lang po. Nung time na sinasabi nila niyan, presidente na si Pangulong Duterte. Saan ka nakakita, presidente? Presidente mismo tatawag sa isang warden ng kulungan para direktang mag-utos na itaob, itumba, itsugi yung mga sinasabi nilang mga drug lord, Chinese drug lord daw. So, doon pa lang makikita natin medyo sablay. Bakit sablay? Unang-una po, presidente na si Pangulong Duterte noong time na sinasabi nila. So, bakit yung presidente pa mismo yung tatawag na abogado siya, alam niya na matalino si Pangulong Duterte. Bakit siya yung rektang mag-uutos para sa ganung klaseng trabaho? 'Di ba? Siyempre, kung matalino kayo, isipin mo paano kung kumanta itong halimbawa, hindi maisakatuparan yung iuutos mo at kumanta itong mga uutusan mo, ikaw yung madidiin. 'Di ba? Pangalawa, hindi naging maingat yung naging conversation. Considering presidente ka, na may makakarinig ng usapan ninyo. Kasi sabi ng PDL, narinig daw niya yung boses ni Pangulong Duterte na inutusan or kinongratulate siya doon sa dahil kumbaga nagawa yung trabahong inuutos niya. Doon pala makikita mo na talagang naging careless. 'Di ba? Na bakit kailangan mo i-loudspeaker? Kasi sabi ng PDL doon sa mga naunang interview hearing na ginawa nila, may pinindot daw tong si Padilla. Kaya narinig daw niya na kasi pwede mo bang isipin na nagkamaling pindutin? Na ipindot yung loudspeaker
at hindi niya alam na naka-loudspeaker, cellphone niya yung ginamit. 'Di ba? Doon pala medyo hindi nag-ingat. Tatawag yung presidente, sasagutin mo na may makakarinig na ibang tao. Sa pelikula nga lang, 'di ba? Hangga't maaari top secret yung mga ganyang mga mission. So, siyempre, kailangan mo protektahan yung posisyon mo as president, 'di ba? At the same time, may kaya ka nga kumukuha ng secretary. 'Di ba, sa gabinete mo, kumuha ka ng secretary para i-assign mo sila na tumabaho ng mga dapat trabahuin sa mga departamento. Ngayon, sino ba yung time nung mga panahon na yun? Kasi under to ng Bucor, itong Davao Penal Farm. So, under to ni General Bantag. Or sabihin natin ni Paeldon or kung sino man yung inilagay dito ni Pangulong Duterte nga hawak. Kasi ang huli dito si Bantag eh. So, baka may mas nauna pa kay Bantag. So, pwede naman yun yung utusan baka hindi rin si Pangulong Duterte yung tumawag pa ron. Pwedeng mag-utos pa siya ng ibang tao na hindi connected sabihin natin sa circle ni Pangulong Duterte. Pero parang siyempre may iwasan, di ba, na magkabukuhan kung totoo man for the sake of arguments lang, di ba? Palagay lang natin totoo yung sinasabi ng mga pumaparatang kay Pangulong Duterte. Di ba, pwede ka naman umutos na ibang tao na kumausap sa taga-Bucor. Kung hindi mo mautusan yung Bucor chief mo, pwede ka naman kumuha ng ibang tao para utusan or bigyan ng misyon itong si Padilla para utusan itong mga PDL na itumba, itaob yung tatlong Chinese drug lord. 'Di ba, doon pa lang medyo medyo sablay na. Kasi sa pa doon, hearsay lang. Narinig lang daw niya, hindi naman niya sigurado kasi tinanong naman siya diyan kung nakausap niya na yung presidente. Ang sagot niya, hindi. So, paano niya nasiguradong si Pangulong Duterte yung tumawag? Pwede mo ba dahilan kaboses niya? Medyo hindi natin alam kung tatanggapin ng korte yun. Pero siyempre, dito sa mga nag-iimbestiga, dito sa Quad Committee na mga bata ni Speaker Romualdez, siyempre, i-assume nila talagang si Pangulong Duterte yung tumawag. Kasi ano ba yung purpose ng hearing na yan? Siraan, bahiran ng hindi maganda. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Iyon yung gusto nilang palabasin na masamang tao si Duterte. So, siyempre sila, kumbaga, ina-assume na nila na totoo yung sinasabi ng tatlong PDL, na yun ang totoo. Kaya nga sinet in contempt nila itong si Padilla kasi hindi ito sumasagot hindi naaayon sa gusto ng Quad Committee. Kasi ang gusto ng Quad Committee, ang isagot nitong ni Padilla ay idiin si Pangulong Duterte. Dahil nga iba yung sagot niya, hindi yun yung gustong marinig ng Quad Committee. Nirekomenda nila na i-cite in contempt itong si Padilla. Dahil tinututulan niya yung kwento ng tatlong witness ng Quad Committee. Salungat doon sa gusto nilang mangyari. Na kung iisipin mo, paano nangyaring paniniwalaan mo na narinig niya yung kaboses ni Pangulong Duterte? Inassume niya na si Pangulong Duterte yun. Considering presidente, tatawag sa warden para mag-utos ng ganung klaseng misyon na napaka-careless na nag-usap sila na may nakaharap na ibang tao. Na supposedly dapat sikreto yun, dalawa lang kayo mag-uusap, pinaka-safe mag-usap kayo sa loob ng sasakyan, kayong dalawa lang, di ba? Pero doon, sa loob ng kulungan nag-uusap para doon sa klaseng mission na yun. Medyo, di ba, medyo napakalaking questionable yun. Pero dahil nga hindi nga gusto ng Quad Committee yung sagot nito ni Padilla, sinet in contempt siya. Meron pa akong sinumpaang salaysay kung saan nakabase po ito sa investigation report ng parallel investigation na ginawa ng PNP Duhali City and Province.
Nanindigan din si Padilla na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa tatlong Chinese na sina Cho King-tung, Jackson Lee at Peter Wang. Tanong ng mga kongresista sa kanya, paano raw naipasok sa iisang Bartolina ang dalawang PDL at ang umano'y tatlong Chinese drug lords? Imposible na napasok yung 5 tao sa selda 6 na magkasama without the prior approval. Pero mo, hindi sila naniniwala na napagkasya yung 5 tao sa isang Bartolina. 2 PDL, 3 Chinese. Biduin nyo na, 2 PDL, 3 Chinese. So, ibig sabihin, 2 versus 3 nasa Bartolina. Alam naman natin na sa Pilipinas talagang overcrowded ang mga PDL natin. So, siyempre, maliit lang yung Bartolina. Malamang yan, maliit lang. Yung mga kulungan nga natin, hindi naman ganun kalalaki. So, possible yung Bartolina maliit lang. So, siyempre, dahil nga kung marami yung sabihin natin sobrang pasaway, alam naman natin mga pasaway yung mga nakakulong dyan. So, sabihin natin sobrang dami yung pasaway. Kaya tinakatakutan yung Bartolina dahil nga siyempre, iba yung condition sa loob. So, talagang hindi mo gusto yung mapasok doon. Pero dahil nga kailangan mo ilagay sila sa Bartolina, so parang sardinas pagkakasyahin mo. So, balik tayo sa 2 versus 3. Napatay ng 2 tao yung 3 katao. Na imposibleng hindi lumaban yung 3 Chinese drug lord doon sa 2 PDL. Diba isipin nyo lang, outnumbered na yung 3 doon. Diba? Kapitan lang ng 2 yung 2 PDL. May natira pang isa, yung isa yung pupuro. So, lamang na lamang yung 3 Chinese drug lord na sinasabi nila. Pero, hindi pa rin naniniwala sila dahil iba yung script na sinasabi ni Padilla. Dapat ang sinabi ni Padilla, opo, totoo po yung sinasabi ninyo. Kung yung po yung pinaniniwalaan nyo, sige, ituloy po ninyo yan. Hindi na po ako mag-object para hindi nyo lang citing contempt. Kasi sa kanila, tapos na yung hearing na yan. Guilty na si Pangulong Duterte. Pakinggan nyo yung sagot niya. Hindi daw siya naniniwala. Ganyan ba yung magklaseng mag-hearing? Hindi mo na pinakikinggan yung both party. Sa'yo, meron ka ng conclusion, tapos na itong si Padilla hindi nagsasabi ng totoo at ang nagsasabi lang ng totoo, itong mga PDL. Approval of the warden. Hindi po tayo kindergarten dito, hindi po tayo bata. Alam ho natin yung regulasyon. Humarap din ang isa pang opisyal ng Davao Prison and Penal Farm na si Bucor Senior Inspector Noni Foro. Sabi niya, aprobado raw ni Padilla ang pagpasok sa loob ng Bartolina ni Leopoldo Tan at Fernando Magdadaro kasama ang 3 Chinese detainees. Siya pa nga raw ang nagpasok sa 5 sa loob ng Bartolina. May advice po si Sir Jerry na... Sino may advice? May advice po si Superintendent. So may advice si Superintendent Opo. na ipasok sa isang Bartolina yung 5. Opo. Ikaw ang nag-approve na yung 5 magsama-sama sa isang Bartolina. Pero- Tama. Yes, Your Honor. Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Di ba? Tingnan mo to si Don Fernandez, dati bilib na bilib ako rito, pero ngayon nasira na talaga yung ko rito, yung tingin ko sa kanya. Kasi isipin mo, logic. Tingnan mo muna yung kondisyon ng mga kulungan natin sa Pilipinas. Bago ka magbigay ng conclusion na paano napagkasya. Sabihan natin na sa kanya nanggaling yung direktiba or baka may recommendation sa kanya na i-Bartolina yung 5 yon. So, dahil kailangan i-Bartolina, wala namang problema kung pagsama-samahin mo dahil nga maliit lang naman ng facility natin, maliit lang ng kulungan. So, what do you expect, Bartolina? Isa-isang tao lang ilalagay mo? Diba? Ngayon dito kasi, mukhang infected na rin si Dan Fernandez o talagang sabihin natin, talagang yan ang utos sa kanila ni Speaker Romualdez. Di natin masisisi itong si Dan Fernandez dahil siyempre sa ngalan nga naman ng budget ng kanyang mga constituent, kailangan niyang sundin yung kung ano man yung pinag-uutos, kung ano man yung gustong mangyari ni Speaker Romualdez. Kaya dito, mukhang hindi niya na masyadong nagamit yung kanyang critical thinking at
kailangan matupad lang kung ano yung script na gusto nilang palabasin. Yung nga sinasabi ni VP Sara na magmukhang kriminal yung mga Duterte. Sa kanila sinungaling na itong si Superintendent Padilla. Kumbaga dito yung, alam niyo sa kabayo, yung may tapete na yung, tapete ba tawag doon? Basta yung may harang na doon sa mata, diretso na yung tingin nila. Kumbaga sa basketball, buhaya na, di ba? Yung wala nang ibang nakikitang kakampi, basta hawak ang bola, diretso na. Ganun yung nangyayari dito. Basta pagsalungat doon sa kwentong gusto nilang ipakita, sinungaling na. Babasagin na nila ng todo. Hindi na nila, kumbaga hindi na nila hinihingi yung opinion. Lalo na kung hindi akma doon sa script nila. Tulad ng ginawa nila kay Roque. Diba? Sinabi na nga ni Roque, it was an honest mistake doon sa pagkakamali niya doon sa date. Sa araw na hindi siya nakarating ng hearing. Pero sa mga nakaraang hearing naman, nakakapunta siya. Pero sinight in contempt pa rin siya. Pero tapos dito, dahil sa yung sagot nung ni Superintendent Padilla, hindi doon naayon sa kwento ng mga kinuha nila mga witness, ng mga resource person, sinungaling na. So ang nagsasabi lang ng totoo, yung mga witness na bitbit nila, hindi na nila binigyan ng benefit of the doubt yung sinasabi ni Padilla. Ang meron lang benefit of the doubt, yung mga sila yung kumukuha ng resource person nila. Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Sabihin na natin, pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuwi sila ng buhay. Nakakalungkot din itong si Dan Fernandez na kung umasta ka, alam mo na korte. Tandaan po ninyo, hindi pa po korte ito. Ito, in aid of legislation po ang ginagawa nila rito, pero sa kanila may hatol na sila. Na, iyon ay talagang inutos ni Pangulong Duterte. May hatol na sila, itong mga, sabihin natin mga hindi susunod sa script nila, ay mga sinungaling. Nakakalungkot na itong si Dan Fernandez na dating kinabibilibang ko, medyo pasensya na po sa aking personal na opinion, medyo hindi na po gumigit na. Hindi na po siya neutral pagdating sa ganyang investigasyon. Kasi alam ko, pag nag-iimbestiga ka, dapat neutral ka. Hindi ka nagbibigay ng verdict kagad kasi nga inaalam mo pa Hindi ka naman korte, tapos hindi mo pinapayagan magpaliwanag ng resource person, hinatulan nyo na kagad na ito ay nagsisinungaling. So nakakalungkot. Nakakalungkot na ganyan na nagiging sistema ni Congressman Dan Fernandez. Ano ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakakonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So, ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patayan. Paano ikaw ay nagsisinungaling? Dalawang bagay lang po yan kay Superintendent Padilla You are either incompetent, nagtataka ka. Isa pa tong si Barbers na akala mo kung sino rin. Sino ka para magsabi incompetent yung tao dahil hindi lang sumasakto doon sa gusto nyo mangyari. Sumasalungat doon sa gusto nyo mangyari. Di ba? Nga, sabi pa ni Dan Fernandez na hindi daw nakukonsensya. Sabi tama naman yung sinabi ni Superintendent Padilla, nakonsensya siya. Dahil nga namatay yung 3 PDL doon sa Bartolina. Sabihin natin doon natsugi. Sabihin natin doon nangyari. Pero dahil nga kailangan i-Bartolina, no choice naman siya. Ganun ang patakaran sa loob ng kulungan So ano doon? Ano yung pinakakasalanan niya doon? Kung yun ang sistema, kung yun man talaga yung nagiging practice nga, dahil nga maliit lang ang kulungan Di ba? Pero dahil baka nga pwede nga sabihin natin na yun ang recommendation sa kanya, ilagay sa Bartolina. Yung 3 Chinese drug lord na yun. Pero yung nagrekomenda sa kanya na yun, yun pala ay may plano.
na talagang itaob na yung tatlong Chinese national. So parang ginamit lang dito si Superintendent Padilla. Pwede naman ganun na mangyari eh. Di ba? Pwedeng ano lang to eh, kumbaga parang hindi lang, siguro hindi na tunugan ni Padilla na siya ay ginagamit lang pala. Eh ang recommendation sa kanya, ipasok na sa Bartolina yung mga yun. Eh inaprubahan niya dahil yun naman talaga yung nangyayari dun sa loob ng kulungan. Tapos sa kanya ngayon isisisi yung nangyari dun sa tatlong PDL. Tapos ito palalabasin nitong mga bata ni Tamba na alam niyo na guilty na si Padilla na talagang kumbaga instruction niya kagad yung pagkawala ng mga PDL na yon. Kitang-kita niyo yung pagiging bias dito ng kantong klaseng hearing. Kaya no wonder bakit yung iba ayaw umattend. Dahil alam nila na kapag hindi pabor sa kanila yung script, ipakukulong sila, isa-cite in contempt sila. Na hindi mo alam yung procedure, mabuti pa yung the deputy, yung mas mababa sa'yo, alam yung procedure eh. Ikaw boss. Siya boss. So, you are either incompetent. Bumubulong-bulong pa si Dan Fernandez, bumubuyo-buyo pa. 'Di ba? Hindi dapat ganoon ng isang congressman. 'Di ba? Na hahatol ka kagad base sa kung ano lang yung sigaw nung nakararami sa mga nakatabi mo. Ganun na kagad. Wala nga kayong ebidensyang hawak diyan. More on hearsay lang. Wala nga kayong maipakitang mga dokumento. Eh itong si Padilla naglabas siya ng affidavit na ginamit doon sa investigasyon na kung saan may namatay nga daw na yung tatlong Chinese drug lord, pero hindi man lang nila in-honor yun. Dishonor nila yung affidavit na yun, hindi nila binigay ng bigat. Samantalang ginamit yun sa investigasyon. Dahil nga hindi nila gusto yung kumbaga out of script na yung mga sinasagot ni Padilla, eh sinungaling na. Or, meron kang kinalaman dito sa krimen na nangyari mismo sa bahay mo. Mananatili si Padilla sa Bicutan City Jail sa loob ng 30 araw matapos So yan. Yan ang isa sa mga panggigipit na gagawin nila para alam mo, balik-balik na rin lang ni Padilla yung mga sinabi niya. So, hindi lang natin alam kung magpapatinag ito si Padilla at talagang inidiin si Pangulong Duterte. So, yun ang aabangan natin kung magbabago ba yung script o yung paninindigan nito ni Superintendent Padilla. So, yun ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.